Mula sa huling chapter, ang ating bida ay nagpakita sa grupo ni Jiang habang ang mga ito ay pinag-uusapan siya. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan ang ating bida ay binubugbog ng isang kambal na jin. Habang binubugbog sinasabi naman ito na isang magnanakaw daw ng supplies si Han Fang. Ang kambal na jin ay sinabi na babaliin niya ang braso ng ating bida upang hindi na daw ito makapagnakaw sa susunod. Bago pa mabali ang braso ng ating bida, bigla namang dumating ang isang lalaki at sinabi na pinapatawag daw silang lahat ni Jiang. Ilang sandali pa nakaalis na ang mga ito, kaya naman naiwan ng mag-isa ang ating bida. Bigla ding nagliwanag si Han Fang at sinabi na sa wakas ay nagawa niya nang makapasok sa lugar na ito. Iniisip niya din na kailangan niya agad makapunta sa armory ng kalaban matapos niyang makapagpagaling. Matapos gamitan ng kanyang kapangyarihan ang lubid, si Han Fang naman ay nagawa ng makawala. Ang ating bida ay iniisip na magaling na ang kanyang mga injuries. Ngunit muntikan na daw siyang mawalan ng malay dahil sa enerhiya na kinakailangan para mapagaling ang kanyang sarili. Ang ating bida ay napansin na may parating. Matapos magbukas ang pinto, si Han Fang naman ay nagkunwaring walang malay at si Brother Lee naman ay inilagay na din nila sa loob ng kwartong ito. Ang dalawa ay sinabi din na kailangan pa daw nilang kausapin si Jiang kung ano nga daw ba ang gagawin nila sa dalawang ito. Matapos makalabas ng mga lalaki, ang ating bida naman ay nagtaka kung sino nga daw ba ang dinala ng mga ito. Ang bugbog sarado na si Brother Lee ay nakita ni Han Fang. Ilang sandali pa si Brother Lee ay nagpasampal sa ating bida at sinabing nakatulong daw ito para magising siya. Si Brother Lee ay sinabi din mali daw ang sinampal na parte ni Han Fang dahil sa namamagang parte daw ang sinampal nito. Ang ating bida naman ay tinanong na kung ano nga daw ba ang nangyari kay Brother Lee. Sinabi ni Brother Lee na matapos niyang makitang hinila ng kung sino si Han Fang, narinig niya din daw na may mga taong parating. Kaya naman agad siyang nagtago sa isang kwarto. Ang napasok niya daw na kwarto ay aksidente niyang nakita na may butas pababa. Iniisip ni Brother Lee na konektado ito sa isang power supply, kaya naman sinundan niya ang mga kable pababa. Si Brother Lee ay nakapunta daw sa second basement ng building at napansin na walang tao dito. Si Brother Lee ay napansin ang maraming kahon sa lugar at ang lahat daw ng ito ay selyado. Natapos buksan ang mga ilang kahon, napansin daw ni Brother Lee ang mga naglalakihang hotdogs sa mga kahon. Kukuha na daw sana siya ng isa sa mga ito. Ngunit matapos niyang maramdaman na may parating sa kanyang likod, ang huling naaalala niya na lamang daw ay ang pagsampal ni Han Fang sa kanya. Si Brother Lee ay sinabi din na alam niya na daw ang dahilan kung bakit napaka-arogante daw ng committee. At ito daw ay dahil sa mga tinatago nilang mga malalaking hotdogs. Ang ating bida naman ay nagtaka na kung hindi daw ba na malikmata lang si Brother Lee. Nagtaka si Han Fang na kung bakit pa daw nila kinailangan na pasukin ang kanyang bahay kung marami naman daw pala silang nakatagong pagkain tulad ng sinabi ni Brother Lee. Muling sinabi ni Brother Lee na wala daw ang nakasulat sa mga kahon, ngayon lang din daw siya nakakita ng mga ganon kalalaking mga hotdog sa buong buhay niya. Si Han Fang ay nakakaramdam ng kakaiba sa kwento ni Brother Lee, kaya naman tinanong ni Brother Lee na kung ano nga daw ba sa tingin ng ating bida kung ano ang mga ito. Ang dalawa ay may napansin na may parating at pinag-uusapan na may papatayin sila, kaya naman nagulat ang dalawa at naisip na kung papatayin na nga daw ba sila ng mga ito. Matapos buksan ang pintuan, ang mga ito ay hindi na makita ang dalawa nilang bihag. Ang isang lalaki ay sinabi na i-check daw nila ang buong kwarto. Si Brother Lee ay bigla namang umatake sa likod ng mga ito. Kaya naman ilang sandali pa, ang mga ito ay nagawa ng magapos nila Han Fang. Sinabi din ng ating bida na mukhang balak na daw nilang patayin si Brother Lee matapos nitong malaman ang kanilang sekreto. Tinanong naman ni Brother Lee kung ano na nga daw ba ang kailangan nilang gawin sa mga kahon na kanyang nakita. Ang ating bida ay sinabi na may naisip na siyang plano, ngunit kailangan na daw muna nilang makipagkita sa batang babae. Ang ating bida ay kinausap ang batang babae at tinanong kung dumating na daw ba ang isang babae para kunin siya nito. Tinanong naman ng batang babae kung ayos lang daw ba na pagbuksan niya ang babaeng dumating. Dahil ang babae daw na ito ay kinuha noon ang baril ng ating bida at tinangkas siyang patayin. Si Han Fang naman ay naalala na si Yuna daw ang tinutukoy ng batang babae. Matapos sabihin na huwag daw pagbuksan ng batang babae ang babaeng dumating, ang koneksyon naman ng dalawa ay biglang nawala. Ang dalawa ay nagpasyang puntahan na muna ang batang babae. Napansin ng ating bida na walang tao sa paligid, ngunit silang dalawa naman ay biglang nakarinig ng ingay sa kung saan. Ang grupo ni Jiang ay nagkakagulo at tila may nilalabanan na ibang grupo.
Ang ating bida ay binulong na mukhang ang grupo ni Lee Zhenghao daw ang nilalabanan ng grupo ni Jiang. Sinabi naman ni Brother Lee na hindi niya alam kung sila Lee Zhenghao nga daw ba ang mga ito. Ngunit magagamit daw nila ang nangyayaring kaguluhan. Ang dalawa ay nagkunwaring kasama sa grupo at sinabing tatakas daw sila gamit ang maraming tao na nasa paligid. Ang dalawa ay may napansin na bumagsak at ito ay kagagawan nga ng grupo ni Lee Zhenghao. Habang nagugulat ang dalawa sa kanilang nakita, ang eksena naman ay nalipat kay Yuna. Habang nakikinig sa may pintuan, iniisip naman ni Yuna na wala siyang naririnig sa loob. Iniisip niya din kung totoo nga daw ba na lumipat si Hanfang sa lugar na ito. Si Nurse Jin ay biglang dumating at tinanong kung ano daw ang ginagawa ni Yuna sa lugar na ito. Sinabi ni Yuna na nandito daw siya para maghanap ng makakain. Ngunit si Nurse Jin naman ay nagtaka dahil bakit napakarami daw ng kasama ni Yuna para maghanap ng pagkain. Si Yuna naman ay tinanong na kung hindi daw ba pwedeng magsama siya ng maraming kasama habang naghahanap siya ng pagkain. Tinanong niya din si Nurse Jin kung ano nga daw ba ang ginagawa nito dito. Sinabi naman ni Nurse Jin na nandito daw siya para manggamot ng isang tao. Dahil alam ni Yuna na magkakilala ang dalawa, iniisip naman ni Yuna na mukhang may sakit daw ang ating bida. Si Yuna ay may biglang ibinulong sa kanyang mga kasama. Ilang sandali pa may dalawa ng lalaki ang lumalapit kay Nurse Jin. Kaya naman sinabi nito na napagkasunduan daw nila ni Jiang na huwag daw siyang guguluhin sa kanyang trabaho na pagpapagaling sa ibang tao. Si Yuna naman ay sinabi na kapag ginawa daw nilang hostage si Nurse Jin ay sigurado daw na pagbubuksan sila ng pintuan ni Hanfang. Ang isang lalaki ay humingi ng pasensya kay Nurse Jin habang ginagapos nila ito. Si Nurse Jin naman ay sinabing itigil nila ang ginagawa nila dahil kung hindi gagamit na daw siya ng dahas. Ilang sandali pa si Nurse Jin ay huminga ng malalim at biglang ibinalibag ang dalawang lalaki na kanila namang ikinagulat. Pati sila Yuna ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Si Nurse Jin ay muling sinabi na wala siyang pakialam sa ginagawa nila Yuna, kaya naman huwag din daw silang makialam sa kanyang ginagawa. Si Yuna ay naglabas ng patalim at biglang hiniwa si Nurse Jin gamit ito. Matapos magkaroon ng hiwa sa kasuotan ni Nurse Jin. Sinabihan naman ni Yuna na mag-ingat ang kanyang mga kasamahan dahil hindi daw normal ang lakas ni Nurse Jin. Ang pintuan ay biglang nagbukas at bigla namang nagkaroon ng puwersa sa mga sandata nila Yuna. Bigla din itong nahiwalay sa kanilang mga kamay at ito ay kagagawa ng batang babae na may nickname na Evil King. Matapos gumawa ng bunshin technique ng batang babae, mas lumakas pa ang paghigop ng kanyang kapangyarihan. Si Yuna ay nagsisimula ng mahila ng puwersang ito. Hanggang sa pati na ang iba pa niyang mga kasama ay nagsimula ng mahigop ng kapangyarihan ni Evil King. Ang eksena ay nalipat sa first floor, kung saan ang dalawang grupo ay patuloy pa din na nagkakagulo. Sila Hanfang naman ay tumatakbo at hinahabol ng isang matabang lalaki. Ang ating bida ay sinabing sinuntok niya lang ito ng isang beses. Kaya naman bakit daw sila hinahabol kanina pa ng matabang lalaki? Si Brother Lee naman ay sinabi na masyadong napalakas daw ang suntok ni Hanfang. Kaya naman ang matabang lalaki ay sinabing papatayin niya daw ang dalawa. Ang ating bida naman ay iniisip na napapalakas daw pala ang puwersa ng kanyang suntok kapag sinamahan niya ito ng kanyang kapangyarihan. Ang ibang grupo ay nakitang nakatakas ang dalawa, kaya naman mas lalong kinabahan ang dalawa sa kanilang kaligtasan. Ang ating bida ay napaisip na kung mahuhuli daw ulit sila ng mga ito ay sigurado daw na tatapusin agad sila ng mga ito, kaya naman kailangan daw ng ating bida na makagawa ng paraan. Si Hanfang ay sinabi na puntahan daw ni Brother Lee ang batang babae. Nag-alala naman si Brother Lee sa kaligtasan ng ating bida. Ngunit sinabi naman nito na huwag mag-alala si Brother Lee dahil may plano daw siya para makasurvive. Si Hanfang ay biglang umakyat sa kotse. Matapos tawagin ang atensyon ng lahat na nasa lugar. Bigla naman siyang nag-middle finger at sinabi na siya daw ang taong nagtaas ng presyo noon ng mga pagkain. Sinabi niya din na mga hampas lupa sila. Ang lugar ay nagkaroon ng maikling katahimikan, at sila ay biglang nainis sa mga sinabi ng ating bida. Ang mga tao ay nabaling ang atensyon sa ating bida, dahil sa inis nila nag-unahan na ang mga ito para patayin si Hanfang. Ang ating bida ay iniisip na buksan ang entrance ng car park area, ngunit sa kawalan ay biglang may parating na suntok, na agad namang tumama kay Hanfang. Matapos indahin ang suntok, bigla naman itong tumalsik sa isang sulok. Ang mga tao ay sinabi na wala nang matatakbuhan ang ating bida, kaya naman hihiwain daw nila ng maraming beses si Hanfang. Ang ating bida ay napahawak na lang sa pader, matapos magliwanag ng metal door. Ang mga tao naman ay nagtataka kung bakit umiilaw ang metal door na ito.
Matapos mawala ang liwanag, sinabihan naman ni Hanfang ang kanyang mga kalaban na mga duwag sila. Ang pressure sa metal door ay paunti-unting tumataas, kaya naman ang snow sa likod nito ay bigla na lamang na kumawala at nakapasok sa car park area. Ang mga tao ay sinabing may parating na avalanche, kaya naman nagunahan ng tumakbo ang mga ito para makalayo. Ang matabang naghahabol sa ating bida kanina ay nagulat sa parating na snow, pati ang ibang tao ay nagunahan para makapunta sa ligtas na lugar. Ilang sandali pa tumigil na ang pagpasok ng snow sa loob ng car park area. Mula dito ay ligtas namang nakasurvive ang ating bida. Napansin din ni Hanfang na hindi daw siya napagod matapos niyang gamitan ng kanyang kapangyarihan ang malaking bakal na pinto. Kaya naman iniisip niya na mukhang nasasanay na daw ang kanyang katawan sa kanyang kapangyarihan. Ang misteryosong lalaki ay biglang lumitaw at sinabi na kung hinihintay daw ba ni Hanfang na mamatay siya sa lugar na ito. Ang ating bida ay iniisip naman na mukhang kanina pa daw siya pinagmamasdan ng lalaking ito. Ang mga taong naghahabol sa ating bida ay napansin na tumigil na ang avalanche. Kaya naman ang misteryosong lalaki ay hinilan na ang ating bida para makalayo sa mga taong naghahabol kay Hanfang. Matapos makahanap ng lugar para makapag-usap, tinanong naman ni Hanfang kung ano nga daw ba ang pangalan ng lalaki at kung bakit din daw siya nito tinutulungan. Sinabi naman nito na siya si Li Zhenghao, kaya naman nagulat ang ating bida at muling tinanong kung siya nga daw ba ang Li Zhenghao na kumakalaban sa grupo ni Jiang na agad namang sinang-ayunan nito. Siya ay nakikipagkamayan sa ating bida na ipinagtaka naman ni Hanfang. Sinabi ni Li Zhenghao na gusto niyang makipagtulungan kay Hanfang, nagtaka naman ang ating bida at sinabing tinanggihan na daw siya ni Li Zhenghao noon. Agad namang sinabi nito na nagbago na ang kanyang isip. Dahil sa biglaang pagbabago nito ng kanyang isip, sinabi naman ni Hanfang na mukhang niloloko siya nito. Sinabi naman ni Li Zhenghao na dalawang grupo daw sila na may iisa lang ang gusto, kaya naman sagutin na lang daw ni Hanfang ng simple ang kanyang tanong. Ang ating bida ay seryosong inisip naman na mas mapapataas daw ang kanyang success rate kapag nakipagtulungan siya sa lalaking ito. Kaya naman ang ating bida ay nakapagdesisyon na at sinabing pumapayag na daw siyang makipagtulungan kay Li Zhenghao. Ang dalawa ay nagkamayan na senyales na magtutulungan na sila para pabagsakin ang grupo ni Jiang. Mula sa second floor ng car park area, sila Jiang ay nandito kasama ang mga sasakyan na pwede nilang magamit sa makapal na snow. Pinatawag niya na din sa Jin brother ang mga pamilya at sinabi na pwedeng na daw silang pumunta dito. Ang kambal na Jin brother naman ay sinabi na nasira daw ang entrance sa first floor. Sinabi din nito na pati sila Hanfang at brother Li ay nakatakas. Habang may taong pinagmamasdan sila Jiang, si Jiang naman ay sinabi na hindi na ito mahalaga dahil hindi naman daw makakasagabal ang mga ito sa kanilang plano. Si Hanfang ay napansin ang mga pangmilitary na sasakyan. Kaya naman si Li Zhenghao ay sinabi na malamang galing daw ito sa labas, dahil narinig niya daw si Jiang na ililipat ang ibang pamilya sa ibang lugar. Ang ating bida ay nagtaka kung saan naman daw kaya sila lilipat na lugar, dahil kahit saan daw sa labas ay punong-puno na daw ng snow. Si Li Zhenghao naman ay sinabi na tanungin na lang daw nila si Jiang. Si Li Zhenghao ay agad kumilos habang sinasabi na bahala na daw si Hanfang kay Jiang. Bigla naman nagtaka ang ating bida kung bakit nagmamadali si Li Zhenghao. Si Jiang ay muling sinabi na tawagin na daw nila ang iba na nasa itaas. Ang ilaw sa sasakyan ay biglang natamaan ng bala, kaya naman hindi na ito gumana. Nagtaka din ang grupo ni Jiang kung anong nangyayari. Ang isang lalaki ay sinabing maging alerto daw sila sa kanilang paligid, ngunit si Li Zhenghao naman ay nakahanda na siyang tapusin. Matapos bumagsak ng malakas ang isang lalaki, ang iba naman ay nagpaputok sa kung saan. Si Li Zhenghao ay muli na namang bumuelo ng suntok na nagawang matamaan ng solid ang isang lalaki. Ang kasama ni Jiang ay sinabi na huwag masyadong lumayo ang kanilang mga kasama at protektahan daw ang leader nilang si Jiang. Ang ating bida ay lumitaw sa likod ni Jiang at ito ay tinutukan niya din ng baril. Sinabi niya din na huwag daw itong gagalaw. Si Jiang naman ay sinabi na kanina niya pa daw hinihintay ang ating bida. Nagtaka si Hanfang kung alam nga daw ba ni Jiang na darating siya dito, na sinang-ayunan naman ni Jiang. Ang Jin brother ay nagulat matapos makita ang kanilang leader. Ngunit sinabi naman ni Jiang na ayos lang siya. Si Jiang ay sinabi na nakapag-imbak daw ito ng maraming pagkain bago ang apocalypse. Kaya naman inakala niyang isa daw itong kontak ng kung sino. Sinabi din ni Jiang tumingin daw ito sa ilalim ng kanyang baril. Matapos tignan ito, napagtanto naman ni Hanfang na isa itong tapping device. Naisip din ng ating bida na malamang nilagay daw ito ni Jiang matapos nitong ibalik ang kanyang baril noon. Si Jiang ay sinabi na alam niya daw ang mga planong ginagawa ni Hanfang.
Ang ating bida ay sinabi na kung ano naman daw ang magagawa ni Jiang tungkol dito. Iniisip niya din kung sino nga daw ba ang contacts na tinutukoy nito, at kung sino din daw kaya ang pinapakuha nito sa itaas. Sinabi ni Jiang na kung gusto niya daw patayin noon si Han Fang ay matagal niya na daw sana itong ginawa. Sinabi niya din na isang matalinong tao si Han Fang. Inalok niya ang ating bida ng pakikipagtulungan, at sinabi na kung patuloy daw silang magpapadala ng mga tao ay makakasurvive daw sila ng matagal. Sinabi naman ni Han Fang na ayaw niyang maging tauhan lamang ni Jiang, kaya naman tumanggi siya sa offer nito. Si Jiang ay sinabing wala na siyang magagawa, at bigla na lang may lumabas na armadong lalaki sa loob ng sasakyan. Si Han Fang ay nagulat at inisip na mukhang special force daw ito. May isa pang lumitaw sa ibang lugar, kaya naman ang mga ito ay pinagbabaril na ang ating bida habang ito ay tumatakbo. Ang ating bida ay biglang hinila ni Li Zhenghao sa isang sulok. Habang natataranta sinabi naman ni Han Fang na umalis na sila sa lugar. Ngunit si Li Zhenghao naman ay sinabi na mag-relax lang daw ito, dahil 3 special force lang daw ang mga ito. Sinabi ni Li Zhenghao na aabalahin niya daw ang mga ito, habang si Han Fang naman daw ay maghanap ng openings. Si Li Zhenghao ay mabilis na sumugod sa special force. Ang mga bala ay naiiwasan niya din na tila ba siya si superhuman. Siya ay unti-unti nang nakakalapit, kaya naman bigla niya na ding inatake ang mga ito. Ang ating bida ay napansin ang ginawa ni Li Zhenghao, at sinabi na hindi daw normal ang mga ginawa nito. Si Jiang ay naghanda ng sumakay, at sinabing magdadrive na lang daw sila pataas para kunin ang mga taong kailangan nila. Si Han Fang ay nakapunta sa likod ng sasakyan nila Jiang. Ginamit niya din ang kanyang kapangyarihan sa kungkweto, kaya naman lumambot ang sahig at nagsimulang ma-stop ang gulong ng sasakyan. Matapos hindi makaalis, napansin naman ng Jin brother na mukhang lumulubog daw sila. Si Jiang ay nakita ang nangyayari sa kanilang gulong, at iniisip na kung paanong nagko-collapse ang sahig. Ang ating bida ay iniisip na palambutin pa ang sahig ng isang gulong. Ngunit ang isang lalaki ay biglang lumabas sa sasakyan, at may ibinatong pampasabog sa ating bida. Ang lalaki ay nagpaalam na sa ating bida, dahil ang bomba ay nagsimula ng sumabog sa pagmumukha ng ating bida. Si Han Fang ay malubhang nasabugan. Paunti-unti namulat ang mata ng ating bida, at napansin ang isang kambing. Siya ay muli na namang napunta sa mundo ng mga kambing, na nagsimulang dilaan na naman siya. Ilang sandali pa nagulat ang ating bida sa malaking kambing na dumidila sa kanya. Bigla din siyang pinuluputan ng dila nito, kaya naman ang sumabog na katawan ng ating bida ay nagsimula ng gumaling katulad ng nangyari sa kanyang injury sa paa noon. Ang ating bida ay nagliliwanag pa din at biglang nagising matapos masabugan ng granada. Ang sasakyan ay patuloy pa din na kumakawala sa pagka-stop nito. Sinabi din ni Brother Jin na mabuti na lang dahil malakas daw ang horsepower ng sasakyan na ito, kaya naman makakaya daw nilang makaalis sa pagka-stop. Ang sasakyan ay biglang nagkaroon ng malaking butas, matapos lumitaw ng kamay na nababalutan ng pulang liwanag. Ang may kagagawa ng bagay na ito ay walang iba kundi ang ating bida na si Han Fang.